Legit ang Thunder. Nakapasok na sa playoff. SGA, handa na. Chris Paul at Steve Kerr may natuklasang kakaibang bagay kay Moses Moody. Phoenix Suns, may isa sa pinakamahirap na schedule sa NBA history. Mapalad ang Lakers. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Curry 11, mabibili lamang sa halagang $2,999. Click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tefen.com for more high-quality shoes. Si Shai Gilgeous-Alexander ay ginawa ang go-ahead jumper mula sa sulok na may 2.6 seconds ang natitira. Ito ay nagpadala sa Oklahoma City Thunder sa playoffs para sa unang beses mula pa noong 2020 sa pamamagitan sa 113-112 na panalo laban sa New York Knicks nitong Lunes ng umaga. Isang napakagandang tagumpay para sa organisasyon, sabi ni Thunder coach Mark Daigneault. Hindi ako makapagmasid sa saya para sa team at para sa organisasyon. At ngayon kailangan nating patuloy na pagbutihin ang ating paglalaro sa nalalabing mga laban dito upang ihanda ang ating sarili. Ito ang ikatlong triple-double ni Giddey sa kanyang karera, lahat laban sa Knicks. Nagtala siya ng 12 points sa ika-4 na quarter, kung saan na-outscored ng Thunder ang Knicks sa 38-27. Si Jalen Williams ang nanguna sa lahat ng mga players na may 33 points at nagtapos si Gilgeous-Alexander na may 19. Nagtala si Jalen Brunson ng 30 points, ngunit na-miss ang potensyal na jumper sa isa pang mahirap na pagkatalo para sa Knicks na natalo sa overtime noong Biyernes sa San Antonio. Dumagdag si Deuce McBride ng 19 at si Donte DiVincenzo ay nagtala ng 15. Masakit, sabi ni Hartenstein tungkol sa sunod-sunod na pagkatalo ng New York. May dalawang laro kami kung saan kami ay may mga magagandang shot. Iyon ang mas nakakalungkot na bagay. Na-trailed sa 50-46, binuksan ng New York ang ikatlong quarter sa isang 14-5 run. Nagtala si Brunson ng 8 puntos sa run na ito at naitama ni na McBride at DiVincenzo ang tig-iisang 3-pointer. Pinalawak ng New York ang kanilang abante sa 75-65 matapos ang 3-point shot ni DiVincenzo na may 5.24 ang natitira sa quarter. Ang layup ni McBride na may 2.54 minutes na natitira ay nag-extend sa kanilang lead sa 12. Sa kabuuan, tinalo ng New York ang Oklahoma City sa 39-25 sa quarter para kunin ang 85-75 na lead. Sumagot ang Thunder sa isang 15-5 spurt sa unang 2.41 sa ika-4 na quarter para itayang laro sa 90-90. Nagtapos ang run sa floater ni Giddey. Ang bawat teams ay nagpalitan ng mga basket sa nalalabing bahagi ng laro. Natay ni Brunson ito sa 104 sa isang 3, ngunit ang 3 ni Williams ay nagbigay muli sa Thunder ng abante. Bumalik si Gilgeous-Alexander sa lineup matapos umupo sa dalawang nakaraang laro sa Oklahoma City dahil sa isang left quadriceps contusion. Nanatili ang New York na walang Julius Randle na may dislocated right shoulder, OG Anunoby may right elbow injury management at Mitchell Robinson may sprained left ankle. Sa tingin ko ay handa na ako, sabi ni Gilgeous-Alexander. Kung hindi ako komportable, hindi ako maglalaro. Wala ako sa aking pinakamahusay na laro, malinaw. Pero oo, pakiramdam ko medyo gumaganda na ang aking pakiramdam. Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, ang gwardyang si Moses Moody ng Warriors ay kilala sa kanyang mga kasamahan, hindi lamang sa kanyang kaalaman sa loob ng court, kundi pati na rin sa kanyang karunungan sa labas ng court na madalas na nag-aalok sa kanyang matalinong payo sa anumang sitwasyon. Ikinuwento siya sa kanyang coach, si Steve Kerr, noong linggo ang unang pagkakataon na na-realize niya kung gaano ka-mature talaga ang number 14 overall pick noong 2021 NBA Draft na si Moody. Nang magbahagi si Moody ng isang kasabihan sa isa sa kanilang mga unang pag-uusap. Si Moody ay hindi nagsalita sa unang linggo sa training camp noong kinuha namin siya. Wala siyang sinabing salita. Alaala ni Kerr bago ang laro ng Warriors laban sa San Antonio Spurs. Hindi siya kasama sa rotation at hindi ko siya masyadong kilala at lumapit ako para kausapin siya at ako ay nagtapos na ako ang lahat ang nagsasalita. Alam mo yon, wala pa rin siyang sinabi at hindi ko alam kung ano ang nasa kabilang dulo.
Ipinaliwanag ko ang kanyang sitwasyon at siya ay umiling at sinabi ko, "Ano sa palagay mo?" At nag-isip siya sandali. Sinabi niya, "Ang tatay ko palagi ay nagsasabi na ang isang maayos na karagatan ay hindi gumagawa ng matatag na mandaragat." At ako ay parang, "Oh my God!" Iyon ang unang bagay na narinig ko sa kanya at ito ay parang, anong husay na payo. Iyon ang klase kung ano si Moses. Siya ay napakatahimik. Siya ay napakalapit at nagpaalala sa akin kay Kevon Looney, alam mo yon. Siya ay napakatahimik pero siya ay puno ng kaalaman. Siya ay nauunawaan ang proseso. Kapag siya ay hindi naglalaro at siya ay lumabas sa rotation, siya ay nananatiling positibo. Siya ay patuloy na nagtatrabaho. Siya ay isang total pro at ito ay tanging ikatlong taon niya. Kaya ito ay napaka-impresibo. Ang karunungan ni Moody ay nakakabuti sa Warriors dahil ang kanyang kahusayan ay tumulong sa kanya na manatiling handa para sa anumang papel na kailangan ni Kerr sa kanya. Maging ito ma ay sa starting lineup o sa bench. Maging ito man ay sa starting lineup o sa bench. Ang ganitong pananaw ay nagdulot ng papuri kay Moody mula sa maraming kasamahan sa koponan, mula kay former Warriors player Juan Toscano Anderson na nagsasabing nais niyang lumaki ang kanyang mga anak na katulad sa young guard na nagpapahayag na si Moody ay isa sa kanyang mga paboritong kasamahan na kanyang nakasama sa kanyang karera sa NBA. Si Moses ay isang profesional. Sabi ni Paul, may mga kasamahan kaming pumupunta sa court araw-araw sa pagitan ng mga laro o pumunta sila sa umaga para magsanay. Si Mo, siya ay lalaro sa umaga na iniisip na baka hindi siya bahagi ng rotation at pagdating ng oras ng laro ay sasabihin ng coach, ikaw ang magsisimula. Siya ay nananatiling handa. Kailangan mong pahalagahan ang isang katulad ni Mo dahil maraming mga lalaki ang maiinis. Loko to, hindi ako handa. Naglaro ako kaninang umaga, ayon kay Paul. Sa ibang balita naman, ang laban para sa Western Conference Playoffs ay nagpaparamdam ng kahalagahan sa bawat laro sa regular season mula ngayon. Ang isang pagkatalo ay maaaring maging paralisado para sa isang koponan dahil ang karamihan sa mga teams sa West ay nananalo sa agresibong rate at hindi pa rin umaasenso sa standings. Isa sa mga ito ang Lakers na mayroong record na 18-8 mula February, ngunit hindi pa rin umangat mula sa number 9 seed sa buong panahong iyon. Ang top 6 sa kanluran ay unti-unti nang nakikilala kasama ang Mavericks at Pelicans na may dalawang laro na abante sa mga teams tulad ng Kings at Suns. Ang Lakers ay may lead na 1.5 games sa likod ng number 8 seed Suns, kaya't umaasa silang makahanap ng paraan para humabol sa kanila. Binigyan ng Suns ng isa sa pinakamahirap na 10-game series sa kasaysayan ng NBA sa 2023-24 na season, kung saan ang team ay may 1-1 record sa unang dalawang laro sa serye na iyon. Sa mga koponan tulad ng Timberwolves, Pelicans, Clippers, Cavaliers at Kings na lahat ay mga must-win situations. Ang Lakers ay may mas madaling ischedule kumpara dito at umaasa silang makahabol sa Phoenix. Ang Warriors ay nakabalik sa dalawang laro na lamang sa Rockets para sa number 10 seed at umaasa silang maipanatili ito. Sila ay rin ay may 1.5 games sa likod ng Lakers na may madaling ischedule kaya't umaasa rin silang makahabol sa standings sa anumang paraan. Ang mga laro para sa number 4 seed at number 1 seed ay lubos na nakakaengganyo din na ginagawang maniguro ng mga teams sa 11 out of 14 teams sa West bilang aktibong lumalaban para manalo ng mga laro sa huling 2 linggo sa regular season. Ito ay tiyak na magdudulot ng kakaibang action sa basketball. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa tsansa ng Lakers? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.